Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga senior at sa lahat po ng Pilipinong umiinom ng maintenance na gamot. Yan, pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na napaka-importante pero madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Yung mga kinakain at iniinom natin kasabay ng ating mga gamot. Heto na, aalamin natin ang 10 delikadong kombinasyon ng pagkain at gamot na dapat ninyong iwasan. Pang-una sa ating listahan, gamot sa alta presyon at potassium-rich foods, saging, kamote, abukado. Ito po ay napaka-common pero delikado. Maraming gamot sa alta presyon, partikular yung mga tinatawag na ACE inhibitors tulad ng captopril, enalapril at ARBs tulad ng losartan, telmisartan ay may isang side effect. Pinipigilan nilang maglabas ng sobrang potassium ang ating katawan. Maganda po ito dahil ang potassium ay mabuti sa puso. Ngunit kung sasabayan mo ito ng pagkain ng sobrang daming pagkaing mayaman sa potassium tulad ng saging, kamote, abukado, orange at patatas, maaaring tumaas ng sobra ang potassium level sa iyong dugo. Ang tawag po dyan ay hyperkalemia at ito po ay napakadelikado. Pwede po itong magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso o arrhythmia at sa pinakamalalang kaso ay biglaang paghinto ng puso o cardiac arrest. Pangalawa sa ating listahan, gamot sa kolesterol o statins at suha o grapefruit. Napaka-healthy po ng suha pero ito ay isang malaking no-no kapag umiinom ka ng gamot sa kolesterol na statins tulad ng simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Bakit? Ang suha po, pati ang kanyang katas, ay may sangkap na hinaharangan ng isang enzyme sa ating bituka at atay. Ito yung enzyme na responsable sa pag-breakdown o pagtunaw ng gamot. Kapag hinarangan ng suha ang enzyme na yan, hindi matutunaw ng maayos yung gamot. Ang mangyayari, mas maraming gamot ang maiipon at iikot sa iyong dugo. Ito po ay nagiging sanhi ng overdose. Para kang uminom ng triple o quadruple na dosage ng gamot mo na maaring magdulot ng masamang side effects tulad ng matinding pananakit ng kalamnan o rhabdomyolysis at pagkasira ng atay o liver damage. Pangatlo sa ating listahan, gamot na pampalabnaw ng dugo o warfarin at mga berdeng gulay, mayaman sa vitamin K. Kung ikaw po ay umiinom ng warfarin o Coumadin dahil sa atrial fibrillation o blood clot, napaka-critical nito. Ang trabaho po ng warfarin ay harangan ng epekto ng vitamin K sa ating katawan para hindi mamuo ng sobra ang dugo. Ngayon, anong gagawin mo? Kakain ka ng maraming berdeng gulay tulad ng spinach, kangkong, broccoli, malunggay at repolyo na punong-puno naman ng vitamin K dahil sabi nila healthy yan eh. Ang nangyayari, yung dami ng vitamin K na kinakain mo ay kinakalaban at tinatalo ang epekto ng iyong gamot. Nawalan po ng bisa ang warfarin mo. Dahil dito, tataas ng sobra ang panganib mong magkaroon ng blood clot na maaaring maging sanhi ng stroke. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, mga antibiotics at mga produktong gatas. Madalas po itong mangyari sa mga bata at matanda. Kapag umiinom ka ng ilang klase ng antibiotic, partikular yung mga tetracyclines at fluoroquinolones tulad ng ciprofloxacin, huwag po itong isasabay sa gatas, keso, yogurt o kahit sa mga antacids na may calcium. Ang calcium po na nasa mga produktong ito ay parang isang magnet na didikit sa antibiotic habang nasa tiyan pa lang. Dahil sa pagdikit na yan, hindi na masisipsip ng iyong katawan ang antibiotic ng buo. Ang resulta, hihina ang bisa ng iyong gamot, hindi mamamatay ang infeksyon at lalakas pa yung bakterya dahil parang binakunahan mo lang sa ng mahinang dosis. Panglima sa ating listahan, gamot sa diabetes at sobrang alak. Delikado po ito.
Ang ilang gamot sa diabetes tulad ng metformin at glyclazide ay gumagana para pababain ng iyong blood sugar. Ang alak naman, lalo na kapag ininom ng walang laman ang tiyan, ay may epekto ring nagpapababa ng blood sugar. Kapag pinagsabay niyo po yan, pwede pong bumagsak ng sobra-sobra ang iyong blood sugar. Ang tawag po diyan ay hypoglycemia. Ang sintomas nito ay pangangatog, malamig na pawis, pagkahilo, at sa pinakamalalang kaso ay pagkawala ng malay at koma. Ito po ay isang medical emergency. Bukod pa dyan, ang alak at metformin ay parehong pinapagod ang atay na pwedeng mauwi sa mas malalang kondisyon. Pang-anim sa ating listahan, gamot sa depression o MAOIs at tyramine-rich foods. Medyo technical po ito pero importante. Kung kayo po ay umiinom ng isang uri ng antidepressant na tinatawag na MAOIs, bawal na bawal po itong isabay sa mga pagkaing mayaman sa tyramine. Kasama po dyan yung mga aged na keso, yung mga fermented na pagkain tulad ng toyo at sauerkraut, at mga processed at pinausukang pagkain tulad ng tinapa, hotdog at salami. Ang pagsasabay po nito ay maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng iyong blood pressure sa isang napakadelikadong level na tinatawag na hypertensive crisis na maaring mauwi sa stroke. Pangpito sa ating listahan, mga gamot sa allergy o antihistamines at mga fruit juice. Simple lang po itong antihistamine para sa sipon o allergy tulad ng fexofenadine, pero apektado rin. Ang mga fruit juices, partikular yung apple, orange at grapefruit juice, ay maaaring harangan ng pagsipsip ng gamot sa iyong bituka. May mga transporter sa ating bituka na parang mga bus na nagdadala ng gamot papasok sa ating dugo. Ang mga fruit juices ay parang nakaharang ng sasakyan sa terminal, kaya hindi makakasakay yung gamot sa bus. Ang resulta, hihina ang bisa ng gamot sa allergy at magpapatuloy pa rin ang pangangati at sipon. Pangwalo sa ating listahan, gamot sa thyroid at halos lahat ng pagkain. Para po sa mga umiinom ng gamot sa thyroid tulad ng levothyroxine, napakaselan po nito. Etong gamot na ito ay dapat iniinom nang walang laman ang tiyan. Kadalasan ay 30 to 60 minutes bago mag-amusal. Bakit? Dahil maraming pagkain at supplement ang maaaring humarang sa pagsipsip nito. Nandyan ang soy, mga high-fiber foods tulad ng oatmeal, calcium supplements at maging ang kape. Kapag isinabay mo ito sa pagkain, maaaring bumagsak ng sobra ang dami ng gamot na nasisipsip ng iyong katawan, kaya hindi na magiging epektibo ang iyong treatment para sa thyroid. Pangsyam sa ating listahan, gamot sa tulog o anxiety o benzodiazepines at alak. Ito po ay isang nakakamatay na kombinasyon. Pareho pong depressant ang alak at ang mga gamot na ito tulad ng Valium, Xanax. Ibig sabihin, pareho nilang pinapabagal ang ating central nervous system, kasama na ang ating paghinga at pagtibok ng puso. Kapag pinagsabay niyo po yan, ang epekto po nila ay hindi lang nag-a-add, ito po ay nagmumultiply. Pwede pong bumagal ng sobra ang iyong paghinga at pagtibok ng puso habang ikaw ay tulog, hanggang sa puntong ito ay huminto. Napakarami na pong kaso ng aksidenteng overdose dahil dito. Huwag na pong itong pagsasabayin. At ang pang-10 sa ating listahan, kahit anong gamot at kape o grapefruit juice o suha. Ito po yung dalawang serial offenders. Yung kape po dahil sa caffeine niya at acidity niya ay kayang makipag-away sa napakaraming klase ng gamot. Pwede nitong pabilisin o pabagalin ang pag-absorb ng gamot. Ang grapefruit juice naman o suha, katulad ng nabanggit natin sa statins, ay kayang harangan yung enzyme na tumutunaw ng napakaraming klase ng gamot. Hindi lang statins kundi ilang gamot sa blood pressure at allergy. Ang pinakaligtas na inumin kasabay ng kahit anong gamot ay isang basong malinis na tubig. Huwag na pong subukan ng iba. Ayan po.
10 kombinasyon na dapat nating tandaan. Palagi pong basahin ang leaflet na kasama ng inyong gamot at huwag pong mahiyang magtanong sa inyong doktor o parmaseutiko. Salamat po sa inyong panonood at God bless.